Ngayon mga paps, i-compare ko yung tatlong dashcam na meron din ako, no? Ito yung Mini Pro, N1 Dual, tsaka Z40. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, and ano nga ba talaga yung pinakasulit na dashcam na pwede nyong mabili? Yung Mini Pro, single camera lang siya. Yung N1 Dual naman, wala siyang screen, pero dual cam. Yung Z40 naman, meron siyang screen, then dual cam din siya. So, ano nga ba yung pinakasulit? Well, para sa akin kung ako magre-recommend sa inyo, mas okay na purchase nyo talaga is yung N1 Dual. Kasi yung Mini Pro, single cam lang siya. So, harap lang ang meron siya. Although kasing linaw niya si N1 Dual, pero kulang siya ng camera. Now, yung Z40 naman, kaya hindi ko siya gaanong recommended. Ang napansin ko talaga sa kanya, no, may mga pagkakataon na pag sobrang init nung loob ng kotse, hindi agad siya nag-on. Kumbaga parang safety niya yun, para hindi siya masira. Pero yun nga paano kung kailangan talaga natin na every time na mag-on tayo ng camera o mag-on tayo ng kotse, dapat naka-on yung camera natin. So doon nagkakaroon ng lapses si Z40. Although mas malinaw yung front cam ng Z40, mas mahal nga lang siya, pero yun yung konting disadvantage niya. Yung N1 Dual, siya yung pinaka-balanse. Kumbaga sa presyo, gitna lang din naman siya, no? Kumbaga, yes, wala siyang screen. Baka sabihin, hindi, wala naman siyang screen kaya hindi siya maganda. No. Kasi, ang maganda sa N1 Dual, although lahat sila is Wi-Fi connected, then may apps siya na pwede mong i-connect at marireview mo. So, yung Z40 kasi, sa liit nung screen niya, hindi na siya ganun kadaling i-review. So, much better na kumunik ka sa kanya via Wi-Fi, then dito mo sa cellphone i-review. Pwede mo ring i-download. So, masisafety mo yung recording. So, yun yung advantage ng N1 Dual. Kasi ito yung Z40, pwede mo siyang iset ng mas malinaw sa 1080p. I think nasa 1.2 yata, 12640 yata or 3K yung kaya niya. Pero ang problema kasi pag sinet mo doon, mas malakas din siyang mag-consume ng memory card. So para sa akin mas okay kasi na setting ng camera is nasa 1080p lang yung front. Kasi yung back usually 720 lang yan o 420 lang yata yung kaya niyan. So yun, kung sakali man nabibili kayo ng dashcam N1 Dual lang, highly recommended.